Magandang araw mga boss, mag-check up muna kami. Yan, tira mo. Nung nagbaga, tira mo, nagkulay kalawang. Oo. Diyan yan nag-umpisa. Kaya nagtataka ko, ba't aapoy naman dyan? Posible, wala namang... Hindi ito, nalaglag nga ito yung nakalagay dito. Tapos dyan nagsimula, umapoy siya, kaya nasunog yan. O, yung mga nandito naglalaglagan Tatapusin mo muna yung kwento. Kasi hindi magkakaroon ng apoy dyan. Dito talaga. Ayun! Nakalusot pa rin. Nakalusot talaga. Galing mo talaga magpalusot. Nalaglag nga sinabi. Mga boss, pasensyahan nyo na to ha, yung ka-brother ko ha. Alam nga, pag nandito ako, laging kaming ganyan eh. Tawanan kami ng tawanan eh. Exit nyo nga kuya eh. Puro kasi kalokohan to eh. Hindi, matagal na kayo magkasama yun. Sabi nyo matanda na bakit hindi naman ako. Kala ko ubod-ubod. Kita mo wala ng buhok, matanda na. Babata kasi. Ang mangyayari dito, Tinatanong, kala sa'yo matanda na. Kita mo wala ng buhok. Nakakasad din. Kasi kung makapagkwento si kuya, Ako. parang ubod-ubod na ang mangyayari dito, ma'am, Alam bubuksan muna natin ang generator. Wala. Titingnan natin kung kayang i-repair. Teka. Pag hindi, Teka, magpapalit siya. bakit mo titignan? Pag hindi, ma'am, magpapalit kayo. na ang alternator mo. Opo. Ah, Ngayon, kung ipapagawa mo naman itong aircon nyo, Opo. i-check upin ko kung okay pa yung bomba ng compressor. Ito ang papalitan yung magnetic clutch. Mas pakinggan yung ka-brother ko ng bobola. Pero unahin natin alternator kasi hindi ko magagamit yan. Kasi unahin mo Ah, so yan. ibig sabihin alternator at saka yung Kasi pag alternator mo, Boss, ito yung ka-brother ko. Hindi Ang mag- bobola. hindi mag-charge yung battery. Hindi nakita mo kailan iba. yung mga po eh. Sabi ko. Ganun yan. Ang magaling na electrician niya. Dati kayo magkasama sa electrician. Meron din na kami nainom ngayon. Kasi bumabata na kuya. Buti ito lang. Lalo ko compressor eh. Puti na lang ano. Ano to? Nung nakita niyo to, nag-liab talaga. Nag-liab nung tumawag ka sa akin sa Tarlac. Oo. Ha? Kasi Umipupoy talaga? yung ano, Umusok? Yung mga, kasi uni oil eh, parang ganito eh, Oo. station, no? Ba't Takbuhan sila. Kasi baka daw sumabog. Ayan na. Hindi na pagkasunog niya, no? Oo nga eh. Kung sa balat yan, naku, lapnos yan kuya. Kaya nga eh. Narinig niyo mga boss, ang problema ni customer, bigla na lang daw may umapoy dito sa ibabaw ng makina niya habang nasa biyahe siya sa probinsya ng Tarlac. Kaya nga nang makakita siya ng gas station, doon niya ipinasok para nga matulungan siya. At sa pag-iimbestiga nga na ginawa ko, yung cover dito sa hood, yung parang foam, nalaglag dito yan sa ibabaw ng makina. Eksakto naman, itong coil ng compressor, bumigay, nagbaga. Tapos itong cover naman nitong hood, dumikit dito sa nagbabagong coil ng compressor, ayun na. Nagsimula ng magliab, mabuti na lang naagapan din. Mamaya ko na ituloy ang kwento, i-check muna namin itong alternator niya kasi nang makabalik na ng Metro Manila si customer at ginamit niya ulit itong sasakyan, bigla daw nag-discharge yung battery kaya na-stuck na lang ito ng ilang buwan. At minsan may lumalabas na itong check engine at dahil nga sa may budget na ngayon si customer, ipinapagawa niya na itong sasakyan. O yan, umilaw na yung battery tol. Tanggalin mo nga ulit, tanggalin mo. O sige, sige, subok. O yan, umilaw battery. Ano na, kaya umilaw yung battery. May problema ng alternator. May problema alternator? Off mo na. Alam niyo mga boss, nang maapula na yung apoy dito sa ibabaw ng makina ni customer, tumawag siya sa akin at tag-video call agad kami. Dahil nga sa hindi niya alam kung ano yung una niyang gagawin. Kaya sabi ko, tanggalin agad yung connection ng wire dito sa battery niya. Kasi nga, nung makita ko sa video call, nakalagay pa rin yung positive negative wire niya eh. Kahit man lang sana yung negative, tinanggal agad nung tumingin eh. Mabuti na nga lang at walang umapoy na live wire. Kung hindi, nako, nasunog na itong sasakyan. Ito nga mga boss, tinanggal namin yung drive belt niya at kung makikita nyo, meron ng kalug itong pulley, ayan o, di ba? May kalug siya. Diyan nagsimula yung spark mga boss. Kaya nga kung makikita nyo itong pulley niya, yung coil, kinalawang eh. Pero hindi lang yan mga boss ang papalitan. Pati itong alternator niya, ayan o, kung makikita nyo, pinatanggal ko na dahil nga sa papalitan na namin ng bago yan. Actually, itong alternator nung binuksan nga nitong electrician. Hindi ako kilala ni Kuya Ray, oh. Ay! Ikaw pa rin. Ganda ng lalaki mo na kasi. Yan ang palingin ako sa'yo eh. Oo nga eh. Wala ko nakilala agad ng buto.
Kasama ka na ba? Wala po ko yung barangay, pinakasalan ko na. Ah, yung barangay. May ano to Brad, ayun may Fortuner Oo siya. nga eh. Loan ng kapatid ko, tas lulog-ulog. Hindi, wala naman ako sinasabing kung saan mo kinuha yung imported. Hindi, Ikaw naman, sabihin niya. dinumpipensa ka naman agad Hindi, eh. hindi ko depende. Sabihin, Hindi sa'yo ba? pinagmamalaki ko lang. Pero sa barangay ka na nagtatrabaho, di ba? Ano ka, konsyel ka ngayon, di ba? Konsyel ka? Parang kay Captain Ah, yun. kapitan na ba? Kapitan! Oh, yung kapitan na. Siya nga pala mga boss, ito na pala yung bata dati na madalas namin nakakasama. Biro nyo, kapitan na pala siya ngayon dito sa barangay ng San Joaquin, Pasig City. Kung tawagin siya dito mga boss, Kapitan Erap. Ilang taon ka lang nun nung katambay ka dito sa Petron? 8 years old siya. 8 years old ka lang nun? Tanda ko na pala. Balik tayo dito sa compressor. Sa may leg. Sa may leg ito. Sunog pa lang. Buti okay pa ito compressor, inaapektuhan. Alternator, ano? Sunog. Yung alternator, nasunog yung alternator. Bali ang nangyari dito sa alternator mga boss, nang chinek up nga nitong kabrader ko, bumigay na rin daw. Tapos ito naman sa compressor, yung coil lang naman ang naging diferensya. Kaya kahit papaano, nakatipid si customer na itong magnetic coil lang ang papalitan. Pero itong alternator mga boss, hindi na pwedeng remedyohan pa dahil nga sa dati na itong na-repair at hindi nakakayanin pa para i-repair pa siya ulit. Balik tayo dito sa compressor mga boss. Kung makikita nyo, itong bagong magnetic coil, inilalagay na yan dito sa compressor. Ikwento ko ulit sa inyo yung nangyari kay customer. Actually, dadalhin na sana ito sa paggawaan. Dito nga sa Tarlac, may nag-recommend na sa kanila na wag na itong gamitin. Pabalik nga ng Maynila. Ang problema mga boss, hindi ko na pinahintulutang ipagawa pa ito dito sa Tarlac dahil minsan na akong nagka-experience ng masiraan din yung isa kong customer dahil nga sa bumigay daw yung water pump tapos nag-overheat pero ang ginawa top overhaul na. Actually nung hindi pa nila sinisimulang gawin yung sasakyan, ako yung kausap. Madali ko pa silang matawagan. Pero nang masimulan na nila yung trabaho at tinatanong ko kung kumusta na ba yung paggawa nila dun sa sasakyan ng customer ko, wala na, hindi ko na sila makakontak. Ayaw na nila akong sagutin. At nalaman ko na lang sa customer na 50,000 mahigit yung siningil sa kanya. Pero ganun pa rin, nag-overheat pa rin yung sasakyan ng customer ko, kaya inulit ko yung trabaho. Balik na ulit ako dito sa ginagawa ko. Nakita nyo naman bago na itong alternator, pati yung magnetic coil ng compressor. Ang tanong, paano nga ba nakabalik itong sasakyan ni customer papunta dito sa Maynila? Na hindi na yan pina-check up sa ibang mekaniko, kundi nag-video call na lang kami ni customer at doon ko na lang yan chinek up. Tinignan ko na wala namang umilaw na warning light dito sa dashboard niya. Tapos tinignan ko itong makina niya sa pamamagitan nga ng video call. Chinig ko maigi yan kung meron siyang kakaiba. Pero wala akong nakita. Kaya sabi ko kasi kay customer, itakbo niya na itong sasakyan pabalik ng Maynila. Pwede naman. At ito nga mga boss, nang dumating sa akin itong sasakyan, may mga pyesa siyang mga nasunog. Pero hindi naman ganun kamahal yung mga parts na nasunog mga boss. Dahil yung iba namang pyesa gaya ng alternator at nung magnetic coil niya sa compressor, talaga namang pasira na yun. Ang naapektuhan lang naman ng pagkasunog dito sa ibabaw ng makina ni customer, itong gas filter, yung hose niya, itong cover ng makina, pati yung cap ng power steering fluid reservoir, at yung hose nitong wiper washer, yun, naapektuhan din yun, nasunog siya. Kaya hindi naman napagastos dito ng malaki si customer. Unang-una, itong gas filter niya, mura lang naman yan, pati yung hose niya. Kasama na rin yan sa pinalitan ko. Muli mga boss, dahil nga sa holiday naman ngayon, hanggang dito lang muna itong video. Isiningit ko lang naman ito para meron lang ako may i-post. Pero bukas, bawi na lang kayo para tapusin ko na agad itong video. Maraming salamat sa panonood. At higit sa lahat, happy holiday sa bawat isa sa inyo. Na sana lang itong panibagong taon na darating sa ating buhay, samahan tayo ng Diyos at ingatan sa lahat ng mga araw na nandito tayo sa lupa. Maraming salamat.